Mga kapasyal, isa na namang adventure ang nag-aabang sa atin this episode. At sa aking paglalakbay, natuklasan ko ang ganda ng kalikasan at kultura ng Rice Granary and Fruit Basket of Southern Tagalog. Kung naghahanap kayo ng fresh at relaxing na bakasyon ng malapit lang sa Metro Manila, ito ang para sa inyo. Kaya tara, papasyal na tayo sa Oriental Mindoro at ang Heart of Asia, Puerto Galera. Mga kapasyal, ang adventure natin ngayon ay magsisimula sa isa sa mga pinakamalaki at pinakamodernong pantalan natin sa bansa, ang Batangas Port. Magandang araw mga kapasyal at sa lahat ng mga biyahero natin sa ating pantalan. For this episode ay samahan nyo akong i-conquer ang mga pasyalang malapit sa ating pantalan. Most accessible ang Puerto Galera through Batangas Port. 2 oras lamang mula Manila ay pwede kang bumiyahe gamit ang inyong sariling sasakyan at pwede ka ring mag-bus. At dito nga sa Port of Batangas, makikita nyo kung gaano kalawak at kamoderno ang ating pantalan. Dito sa Batangas Port, para kang nasa airport. Fully air-conditioned, organized ang ticketing booth at syempre hindi ka magugutom dahil sa dami ng food choices sa paligid. So what are we waiting for? Tara at pasyal tayo! At ito na nga, mula sa bago at malawak na Batangas Port, ay sasakay tayo ng fast craft papunta sa Calapan Port na kabisera ng Oriental Mindoro. Ang Calapan Port kasi ang isa sa mga gateways patungo sa probinsya. Matapos ang 1 oras na biyahe, heto at nandito na tayo sa Port of Calapan, Oriental Mindoro. At katulad nga sa Port of Batangas, makikita nyo kung gaano kaganda at moderno ang pantalan na ito. Wala ka namang hahanapin pa rito sa Calapan Port. Para sa outbound passengers, komportable ang ating terminal. Para naman sa mga parating na pasahero, ay may bagong pasilidad na naghihintay. At ang mas convenient pa para sa katulad kong pababa ng barko, meron na sila nitong bagong arrival area, kung saan pwede silang makapagpahinga at syempre maghintay ng kanilang masasakyan. Katabi kasi dito ang terminal ng mga bus at mga van. Tiyak na mas kumbinyente na ang pagdating ng mga pasaherong gaya ko dito sa Calapan Port. Ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating Oriental Mindoro adventure! Dahil nga nandito tayo sa Ormin, ay marami tayong makikitang mga palayan. Malalawak ang mga taniman nila rito na nadaanan ko sa aking pagbiyahe. Bigas kasi ang isa sa mga pangunahing produkto ng mga Mindoreño. Ang probinsya ng Oriental Mindoro ay kilala bilang Rice Granary of Southern Tagalog. Kaya sa mga turista na bibisita rito, a must visit ang kanilang vibrant green fields tulad dito. Tulad yan ang makikita nyo sa aking bandang likuran, makikita ang mga farmers na hard at work sa pagtatanim ng palay para makapaghatid ng bigas na mahahain natin sa ating mga hapag. Maliban sa pagiging rice granary ng Southern Tagalog, kilala rin ang probinsya ng Oriental Mindoro bilang fruit basket of Southern Tagalog. Kaya naman sa mga bibisita rito, tara at suportahan natin ang ating mga lokal na magsasaka and support local products. Sir, magkano po dito sa saging? Mukhang masarap ang mga prutas dito. Mapasaging, avocado,
dambuhalang mga pakwan? Papakyawin mo talaga. Ang laki mga kapasyal! Bigat! Mukhang matamis mga kapasyal. Kilala rin ang Oriental Mindoro bilang kalamansi king ng bansa. Yet 40% kasi ng mga kalamansi ay inaangkat mula sa probinsya. Asin! Tara at magpunta na tayo sa Heart of Asia, ang Puerto Galera. Bago natin marating ang Puerto Galera ay sasalubungin tayo ng napakalaking arko na ito. Abiso lamang sa mga kapasyal natin dyan na mahihiluhin dahil sa palikulikong daan patungo rito. Busog sa tourist destinations ang Puerto Galera. Going to Puerto Galera ay madadaanan nyo rin ang Oriental Mindoro's natural treasure, ang Tamaraw Falls. Ang Tamaraw Falls ay hindi katulad ng ibang mga talon. Pinagtatagpo kasi nito ang dalawang water streams na kung tawagin ay twin falls. Perfect ang Tamaraw Falls para sa picture taking. Kahit nagmamadali ka, no problem. Tanaw na tanaw mo ang magandang view kahit pa mapapadaan ka lang. Ang falls na ito ay ipinangalan sa isang endangered dwarf buffalo na makikita sa Mindoro, ang Tamaraw. Hindi naman ako nagpahuli sa pag-post sa camera, kasama ang mga replika na Tamaraw. Nakakatuwa mang tingnan ang mga replika na ito. Mas masaya sana kung muli nating masisilayan ang majestic na mga Tamaraw na nasa kanilang natural habitat at nasisilayan ang talon na ipinangalan sa kanila. Tuloy-tuloy lang ang ating paglalakbay mga kapasyal. Next up, another destination for nature trippers. Di naman papakabog ang probinsya ng Oriental Mindoro sa green tourism dahil meron sila nitong Puerto Galera, Mangrove Conservation and Ecotourism Area. Dito, marami kang matututunan tungkol sa bakawan. Malaki ang naitutulong ng mga bakawan, no? Lalo na sa ating biodiversity at ecosystem, nagsisilbi silang pangitlugan ng maliliit na isda. Ang mga bakawan din ang nagsisilbi nating pangunahing proteksyon, lalong-lalo na sa mga storm surges. Mga fish! Where are you? Hinahanap natin si SpongeBob at ang Bikini Bottom. Cherry! Magandang pangalagaan natin yung ating nature kasi hindi lang siya nakakatulong sa ecosystem and biodiversity, nagiging ecotourism din siya. Nakaka-generate siya ng trabaho, ng pagkakakitaan sa ating mga local communities. Mahaba-haba rin ang lakarin kung lilibutin mo ng buo ang lugar na ito. Muntik pa nga ako maiwan ng cameraman ko. Bye! Dito na lang ako! Iwan niyo na ako dito! Sa ating next stop, busog na nga ang mata mo sa nature, marami ka pang matututunan tungkol sa culture.
Mga kapasyal, kung cultural attraction naman ang hanap nyo, meron din sila dito. Tara dito sa Talipanan, Iraya Mangyan Village at i-experience ang traditional way of life ng ating mga kapatid na Iraya Mangyan. At para naman dito sa tour natin sa village, kasama natin si Kuya Jaime. Sige po, samahan nyo po kaming i-tour ang ating mga kapasyal dito sa Iraya Mangyan Village. Sir, ma'am, tayo na po pupunta din sa loob ng Mangyan Village para makita po ninyo ang kabuuan ng Mangyan Village dito. Opo, sige, makikita po ninyo ang aming mga product o mga manggagawa po ng basket dito sa Mangyan Village. Sa Mangyan Village. Ilang kabahayan po meron kayo dito, sir? Ilang pamilya meron na? Ang pamilya po na dito po, ang kabuuan po nasa 400 po ang populasyon ng pamilya dito. Marami po. Ang bahay po naman binigay po sa amin nasa 75 bahay. Ito pong unang mapupuntahan natin. Ano po ang tawag dito, sir? Ito po ang bahay Balay Tabudan. Ano pong ibig sabihin? Ang Balay Tabudan, yan po ang tinatawag naming basket. Sa kwan po sa Tagalog basket, pero sa amin po ang tawag po naman ay tabud. Opo, tabud. Oo. Oh. Pwede po kaya, sir, ma-experience natin yung paghabi ng basket? Ay, pwede. Ay, pwede. Sige po, samahan nyo kami, Kuya Jaime. Bad lang po tayo na. Ito po, sir. Patos o chinela. Ayan, sige po. Sige, Kuya Jaime, turuan mo ako kung paano tayo mag-hobby. At tinuruan niya ako ni Kuya Jaime kung paano gumawa ng tabud o basket. Hindi pala biro ang prosesong ito. Masusi, mahirap, at kapag ginawa ng matagal ay masakit sa kamay. Kaya nagulat ako nung sinabi ni Kuya Jaime kung gaano katagal ginagawa ang isang medium-sized basket gaya ng hawak ko. Gaano katagal po natin gagawin yung isang basket na to usually? Ito po ay umabot po siguro, ito ganito mga isang buhat kalahati po. Dahil square po siya, mahirap po namin ganda po, ipa-straight ang one. Kaya depende matagal po sa haba o taas. Opo, depende po. Pwede po bang matry, sir, kung Sige. paano? Sige po, sir. Sige po. Sa paghahabi ng tabud, kailangang matalas ang inyong mga mata para hindi kayo matusok ng karayon. Isa pa nga lang ang ginagawa ko, nakakangalay na. Lalo lang akong humanga sa mga kapatid nating Mangyan dahil sa kanilang husay sa paghahabi ng tabud. Binisita rin namin ang bahay kung saan nila inilalagay ang kanilang finished products. So dito po sa lugar na ito nakadisplay yung mga produkto ng ating mga kapatid na Iraya Mangyan. Piece po dito sa aking nahawakan, napakatibay niya. Ang sturdy ng pagkakagawa, napakamasinsin ng pagkakahabi ng basket. Sigurado ka sa quality. Ayon kay Kuya Jaime, mayroong mga tabud na pasadya, samantalang ang iba naman ay kanilang ipinagbibili sa mga turista rito. Bukod sa balay akitan, makikita rin dito ang isang hilera ng mga tindahang pagmamayari ng mga Mangyan. Dito naman po sa parting ito ng village, makikita ang isang hilera na napakahaba na mga produkto ng ating mga kapatid na Iraya Mangyan, no? Dito makikita mula sa mga baskets, mga lalagyan ng tissue, o kaya naman mga accessories at pangapalamuti sa bahay. Nandito at kompleto dito. May mga bags. May mga kwintas at earrings din sila. May mga saucers din. Mga maliliit na lagayan. So, ito daw po ay gawa ng magkakamag-anak dito sa Mangyan Village. Dahil handmade siya, sigurado kang matibay. Sa paglilibot sa akin ni Kuya Jaime sa Mangyan Village, nakita ko ang paaralan na nasa mismo nilang komunidad.
Tinuro rin niya sa akin ang mga halamang gamot na ginagamit nila. Ay may pakikilala din po kami, may ikukuhan pong herbal medicine sa amin dito sa Mangin Village. Ito pong punong ito. Ano po ang tawag sa punong to, Kuya Jaime? Ano nang po? Ano nang? Ano po ang gamit nito sa ating mga kapatid na Iraya Mangyan? Ito po ay ginagamit po namin sa pamamagitan ng pagkuha ng balat. Yung itong balat. Opo. Kinukuha ang balat. Tapos ano pong ginagawa natin sa balat ng puno? Ayan po amin pong linuluto. Pinapakuluan po namin. Saka po namin pinapainom doon sa may karoon po ng problema. Mga karamdaman. Ano po kayang mga karamdaman? Mga kalalakihan o kababaihan. Opo. Namamanhid po ang mga katawan. O kung sa po yung nagkakaroon po ng pasma. Opo. Katawan dahil nagtatrabaho tayo dahil sa init. Opo. Yan po yung kinukuha namin para po malunasan ng problema ang mga bagay na gayon. Opo. Hitik sa halamang gamot ang Mangyan Village. Bukod sa puno ng anonang, ay mayroon din silang mga halamang pinaniniwalaang nakapagtataboy ng masasamang elemento. Sa saglit kong pananatili sa Mangyan Village, nasaksihan ko ang paraan ng pamumuhay ng ating mga kapatid na Mangyan. Aminado sila na umaasa sila sa turismo, kaya mga kapasyal, bisitahin natin sila Kuya Jaime sa Iraya Mangyan Village. Dahil ang simpleng adventure para sa ating, para sa kanila ay malaking tulong na. Mga kapasyal, hindi pa tayo tapos sa ating Oriental Mindoro adventure ha? Tara at mag-stop over muna tayo sa ating port sa Puerto Galera. Para sa mga kapasyal nating pupunta ng Puerto Galera, good news dahil meron tayong biyahe mula Port of Batangas papunta mismo rito sa Port of Puerto Galera. In less than an hour mula Port of Batangas, mararating mo na ang modernong port na ito. Dito sa Port of Puerto Galera, para ka na rin nasa tourist spot dahil sa ganda ng view. Kung manggagaling ng Batangas Port, pwede kang sumakay ng fast craft o barko papuntang Calapan Port o Port of Puerto Galera para makarating sa probinsya ng Oriental Mindoro. Mula sa Port of Puerto Galera, madali na lang sumakay papunta sa iba't ibang mga pasyalan sa munisipalidad. Kasama na dyan ang ating next destination, ang Muelle Cultural Heritage Park. Mga kapasyal, get a mix of cultural and nature-oriented tourism dito sa Muelle Cultural Heritage Park! Hi everyone! Ang Muelle Bay ay kilala bilang isa sa mga pinakamagandang bay sa mundo. Sobrang asul ng mga katubigan dito, tamang-tama kung gusto nilang mag-sightseeing. Dito sa Muelle Heritage Park, makikita ang mga nakaangkorahing yate at isang malaking wooden replica na barko. Mataas na ang araw nang magpunta ako rito kaya may kainitan. Pero worth it pa rin maglakad-lakad basta stay hydrated mga kapasyal para iwas heat-related sickness. Mga kapasyal, don't forget to keep yourself hydrated lalong-lalo na kapag mataas ang tirik ng araw at napakainit ang temperatura. At heto na nga, dito sa Mindoro, nag-order ako nitong fresh buko juice. Whoop. Take a sip. Ang sarap, mga tea. On our way na nga tayo sa ating last destination dito sa Oriental Mindoro, ang White Beach, Puerto Galera.
And last but not the least, sa ating pasyalan list ay ang White Beach dito sa Puerto Galera. Get your dose of vitamin C at i-enjoy ang kanilang pristine waters at syempre, fine white sand beach. First impression sa beach na ito, una-una nakakamangha kasi meron tayong fine white sand beach dito sa Southern Luzon. So hindi mo na kailangang pumunta pa ng Boracay at napakalapit lang nito sa Metro Manila. So kung gusto nyo agad ng quick na skip sa hustle and bustle ng city, no, perfect itong Puerto Galera. Sa aking pagbisita dito sa probinsya ng Oriental Mindoro, mas na-appreciate ko kung bakit kailangan natin ng mga modernong pantalan. Ang ating mga pantalan, it does not connect only yung ating islands, no? Being an archipelagic country, to connect islands para sa transfer at transportation ng people and goods. Lalo na sa panahon ngayon na mas na-appreciate na natin ng travel because sa ating buhay, no, we create memories. So, through the ports, ito yung nagiging susi para mas makilala mo yung mga isla dito sa Pilipinas, yung mga napakaganda nating isla, lalo na yung mga islang hindi pa na-discover, at syempre doon ka makikreate ng memories mo na i-cherish mo all throughout your life. So, doon sa puntong yun, mas na-appreciate ko yung pagkakaroon natin ng modernong at magandang pantalan kasi mas komportable ang ating pagbiyahe, mas kumbinyente, mas nagiging enjoyable at syempre, memorable ang lahat ng travel natin. There you go mga kapasyal! Dito na nagtatapos ang ating pamamasyal dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. At sa tulong nga ng ating mga modernong pantalan, gaya na lamang ng Port of Batangas, Port of Calapan at Port of Puerto Galera, mas kumbinyente at mas komportable na ang ating mga biyahe. Hanggang sa susunod nating pamamasyal, dito lang sa Papasyal Tayo. Paalam!